So what's up mga kanyor? So welcome back sa aking YouTube channel. Ngayong araw ay medyo makulimlim. Nandito tayo ngayon sa ating backyard. So ang pag-uusapan natin ngayon patungkol sa Rhode Island Red. Dahil maraming nagtatanong, maraming mga nagme-message sa akin sa comment section sa aking vlog patungkol sa Rhode Island Red. So ang tanong kung okay pa ba mag-alaga ngayon ng Rhode Island at profitable pa ba yung pag-aalaga ng Rhode Island sa ngayong panahon. So pag-usapan natin yan. So ang hawak ko ngayon mga kanyors, ito ay dalawang uri ng Rhode Island Red. So ang sabi ng iba, yung Rhode Island Red lang, ito yung medyo ano siya, dark. At ito hindi siya Rhode Island. So linawin ko lang po, ito ay Rhode Island. Yung hawak ko ngayon ay dalawa silang pareho silang Rhode Island Red. Magkaiba lang sa kanila yung karakteristik nila at saka yung kulay. So first, ito yung sa kakaliwa ko. Ito ay yung Rhode Island Red na production type. So kung mapapansin natin, hindi siya talaga kasing tulad dito sa kabila na matingkad na pagka-red. Ito siya may pagka-brownish siya. Ito yung production type. Ito yung mga uri ng Rhode Island na marami kong mangitlog. So estimated natin na sinasabi din ng iba, and according din sa mga legit na mga breeders ng Rhode Island, ay umaabot ng 300 plus 360 yung kanyang itlog, basta healthy yung manok at saka maayos yung feeding management natin. So kaya niyang mangitlog ng 300 plus a year. So mayroon mga interval doon, mga months na hindi sila nangingitlog dahil nga yung nagatawag dito sa amin yung nagadulo or natatanggal yung mga balahibo. But after that, so yung tips na binibigay ng iba doon sa mga nakakaranas ng pagdulo or pagtanggal ng balahibo, yung pinapakain nila yung mais. And after that, pag okay na bumalik na yung ano ng manok, pwede na silang pakainin ng feeds kung ano yung mga ano. So yung may suggest ko ay bigyan natin sila ng Egg 1000 or King's Vita Plus. Based on my experience na ginamit ko nung nag-stop silang mangitlog. So yung pinapakain ko, hinalo ko sa tubig at saka sa pakain yung King's Vita Plus powder po siya. Nasa 85 to 88 pesos yung pack niya, pero yung isang pack niya is good for mixing na siya sa isang sako ng feeds or sa mga yung rice bran or sa mga corn bran. So ito ay production type. Ang medyo hindi siya maganda sa kulay dahil hindi siya masyadong dark, pero ang maganda naman dito ay marami siya kung mangitlog at parang mabilis siya mangitlog. 5 to 6 months ay nangitlog na siya. Disclaimer lang po, based on my experience lang po. 6 months ay mangitlog na po ang manok. Depende po 'yun sa ano niyo, sa pagkain or sa pag-aalaga niyo ng maayos. So dito sa kanan naman, dito sa kanan natin mga kanyors, ito yung Rhode Island Red Mahogany. Ito yung tinatawag na Rhode Island Mahogany Red. So tinawag na mahogany siguro kasi yung kahoy na mahogany, yung kanyang yung ano niya, yung wood o kahoy niya, pag yung lumber siya ginagamit, parang dark siya, kaya kasing tulad ng kulay nito. Ito naman siya na uri ng Rhode Island Red ay yung karakteristik niya ay maamo siya at saka maganda yung kulay niya, matingkad. Ito yung, kung ito ay production type, ito naman siya pang show type. Ito yung sinasali sa mga contest, sa mga heritage. Kasi mayroong mga breeders nito na nag-aalaga nito, pang show lang talaga. Minsan binibreed din nila, pero yung purpose talaga nila, dito sa Iloilo, mayroong mga nagbe-breed na purpose nila is to show. Yung pinipili nila yung magandang kulay, yung balahibo niya, yung kanyang dito, yung comb at saka yung mukha niya na red talaga. Kaya mayroong mga nananalo dito dahil ito ay Rhode Island Red show type na mahogany red.
So, ang tanong, ano ba yung pipiliin nyo? Kung para sa akin, kung in my own opinion, kasi may matatanong, ano yung magandang alagaan? Ito yung production type na maraming itlog, hindi maganda yung kulay, or ito yung maganda yung kulay niya, matingkad siya na red, pero hindi siya marami pag ng itlog. So, ang opinion ko dyan is, depende po sa inyong choice. Kung ano yung gusto nyo, kung ano yung hilig nyo, kung gusto nyo magpa-itlog, magparami, magbenta ng mga itlog na tawag nila na organic dahil brown eggs. So ito yung maganda, production type nyo. Pero kung gusto nyo naman, yung hilig nyo naman is mahilig kayo mag-show ng mga manok or magbenta ng mga pang show type na manok, so ito yung pipiliin nyo. So para sa akin, dahil hindi naman ako na sumasali sa mga show, so ito yung pinipili ko. Ito maganda rin, maganda siyang tingnan, pero kung sa production type niya, yung pagpaparami ng itlog, pagpaparami ng sisiw, hindi natin ito maasahan. Ito maasahan natin. Kasi proven na natin ito, nakapag-alaga na tayo nito, nakapagbenta na tayo ng itlog. So, ang last na tanong, profitable pa ba ngayon? So, sa dinami-dami ng nag-alaga ngayon ng Rhode Island Red, medyo humina sa market. Bumaba yung presyo ng ng bintahan ng RTL or RTB, ready to lay or ready to breed. Dati, pag bumibili tayo, bumibinta tayo, yung roster natin umaabot ng 1,000 to 1,500 per head. Yung hen, nasa 750 to 850. Gumabot pa nga ng, nakabinta pa ako dati, 950 yung hen. Pero ngayon, ay dahil dumami na yung mga breeders, so humina siya. Pero ang tanong is profitable pa ba? So para sa akin, hindi na masyado, pero still kumikita pa rin tayo. Imagine makapag-itlog sila ng everyday 15 pesos kung maibenta natin yung itlog. 15 pesos yung pinakamababa na brown eggs, so table eggs. Pero kung halimbawa fertile eggs siya, pwede natin ibenta ng 15 pesos to 25 pesos. So malaki pa rin yung kita. At hindi mawawala yung Rhode Island dahil part na to ng cycle or part na to ng mga manok dito sa atin. Although hindi to siya galing sa Pilipinas, pero we are adapting heritage chicken nang galing sa ibang bansa. So profitable pa rin siya, pero hindi nakagaano malaki yung presyuhan. Pero marami tayong pamaraan para kumita, pwede sa itlog, sa sisiw, or sa breeders. So yun lang muna mga kanyors. Maraming salamat sa mga panonood at sa mga nag-comment dyan sa comment section sa previews ko ng mga vlogs patungkol sa Rhode Island Red. Thank you so much. Maraming salamat sa inyong panonood, and I hope nakapagbigay tayo ng linaw sa mga nagtatanong. Maraming salamat and see you on my next vlog. Thank you. God bless.